Sa ibang salita, gumagamit sila ng building na chain of command, kung saan lahat ng desisyon ay nanggagaling sa itaas. Samantalang ang Ukraine ay gumagana bilang isang moderno at flexible na network kung saan mabilis ang daloy ng impormasyon at pwedeng gawin ang mga desisyon sa iba't hindi nagtagal bago nila natukoy kung saan nanggagaling lahat ng mga utos. Ang pabrika ng metalurhiya. Doon matatagpuan ang utak ng operasyong Ruso. Kinumpirma ng mga kolaborador na Ukranyano sa sinakop na teritoryo ang impormasyon. Ikinuwento ng mga taong patuloy na sumusuporta sa Ukranya ang tuloy-tuloy na paggalaw ng mga opisyal na Ruso na pumapasok at lumalabas sa gusali. Kumpirmado na ang target. Habang naghahanda si Goryachkin na ilunsad ang kanyang unang mga atake, may isang bagay na malapit nang magkamali sa kanyang mga plano, pero hindi sa paraang iniisip niya. Noong gabi ng 30 ng Hunyo, 6 na eroplanong pandigma ng Ukraine ang lumipad papuntang silangan. Hindi ito isang karaniwang pag-atake. Isa itong operasyon na pinagsama ang pinakamahusay na teknolohiya ng kanluran at katalinuhan ng mga Ukrainian. Ang plano ay napakatalino. 2 sa 6 na eroplano ang nagsilbing pain. Nagpakawala sila ng mga espesyal na kagamitan na tinatawag na MAUD. Maliit na mga misil na nagsisilbing pang-distract. Bawat isa sa mga misil na ito ay maaaring magpulwarin ang mga uri ng sasakyang pagkakawin sa radar ng Russia. Isang fighter jet, isang bomber, o kahit isang buong formasyon ng mga plano. Ang mga kagamitang MAUD na ito ay tunay na obra maestra ng elektronikong inhinyeriya. Kaya nilang lumipad ng higit sa 700 kilometro. Ginagaya nila ng perpekto ang radar ng mas malalaking sasakyang panghimpapawid. Parang bawat malde ay isang elektronikong aktor na kayang gumanap ng kahit anong papel sa entablado ng digmaan. Ang mga Russian radar ay napokus sa mga peking target na ito. Nagpapaputok ng mamahaling mga misil laban sa elektronikong multo. Samantala, ang iba pang 4 na Ukrainian na jet ay papalapit mula sa kabilang panig. Mababa ang lipad para makaiwas sa pagkakadetect. At pagkatapos, pinakawalan nila ang mga Storm Shadow. Ang mga missile ng British ay kahangahangang sandata. Kayang lumipad ng higit sa 250 kilometro ang mga ito, halos hindi makita ng radar. At may dalang espesyal na double face na pampasabog na tinatawag na float. Una nilang binubutas ang target, tapos sumasabog sila sa loob. Idinisenyo ang mga ito partikular para sirain ang mga bunker at mga pinatibay na estruktura. Hinati ng mga misil ang kalangitan sa gabi. Ilang segundo ng tensyon iyon. At si Goryachkin ay walang kamalay-malay na ang kanyang kamatayan ay papalapit na sa kanya. Nakakawasak ang pagsabog. Nagsimulang lumabas ang mga video sa social media na nagpapakita ng pabrika na nasusunog. Mismong himpilan ng utos ni Goryachkin ay nabura na. Pero malalaman lang ang totoong epekto pagkatapos. Patay na si Goryachkin, kasama ang karamihan sa kanyang mga opisyal. Iniulat ng mga intelligence sources na may 8 patay, 9 na sugatan, at 4 na nawawala. Maraming mga nakatalagang kumander ang napatay sa isang iglap. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang pwersa na may 110,000 sundalo ang nawalan ng kanilang pamumuno. Parang pinutol mo ang ulo ng isang dambuhalang ahas. Pero hindi pa tapos ang Ukranya. 2 araw pagkatapos, dumating ang pangalawang dagok. Sa gabi ng 2 ng Hulyo, bandang 10:00 ng gabi, bumagsak ang mga pulutong ng mga drone ng Ukranya sa Kharkiv. Hapon na mo guys. Sa pagkakataong ito, ang serbisyo ng seguridad ng Ukranya ang namuno sa pag-atake. Hindi kailangang magdala ng mabibigat na pampasabog ang mga drone. Ang imbakan sa Kharkiv ay tinatawag ng mga militar na target na kayang sirain ang sarili nito. Ang mismong laman ng target ang gagawa ng trabaho ng pagsira. Isipin ninyo ang mga paleta at paleta ng napaka-eksplosibong bala na nakasalansan sa malalaking bodega.
Kailangan lang ng mga drone na tamaan ang ilang estratehikong bahagi para magsimula ng isang hindi mapipigilang sunod-sunod na pagsabog. At yun nga mismo ang nangyari. Nagsimula ng maliit ang mga unang pagsabog pero mabilis itong kumalat. Bawat pagsabog ay nagpapasabog pa ng mas maraming bala na nagdudulot ng mas marami pang pagsabog sa isang mapaminsalang siglo na tumagal ng ilang oras. Inilarawan ng mga na saksi ang eksena bilang isang impyerno sa lupa. Mga pagsabog na nagpapaliwanag sa langit at makikita mula sa 20 kilometro ang layo. Yumanit ang lupa sa bawat pagsabog. Parang ang mismong lupa ay pinug